Mga palatandaan na ang isang babae ay marami ng body count at marami ng karanasan sa pakikipagtalik. Isang magandang araw na naman, Red Pill Community. Welcome once again to another episode of the Red Pill PH TikTok Podcast. Dito po sa ating palatuntunang The Red Pill PH sa TikTok. Kung gusto mo mga nagpapanahong topic nito, huwag magalinlangan na pakihit na yung follow button. We also have a YouTube channel. We invite you guys to like, share, subscribe. Without any further ado, tara na, umpisahan na. Alright. Mga palatandaan po na ang isang babae ay mayroon ng malawak na karanasan sa pakikipagtalik at mataas na ang body count. Sa mga balbal na words, salita, madalas po natin itong naririnig ng mga laspag, gamit, bagsak na yung katawan at kung ano-ano pang mga katawagan. Pero po, ang pag-uusapan po natin ngayon is ano nga ba ang sinyalis na ang babae po ay marami ng karanasan sa pakikipagtalik at ano ang mga disadvantages na ito lalo sa lalaki at bakit hindi ito tinuro sa mga kabataan lalo sa lalaki. Okay. Well, ang babae po malleable po yan. Malleable. Pag sinabi pong malleable, isang kahalintulad yan ay ang metal. Right? Kapag ito po ay pinainit, nilagay sa apoy, ito po ay lumalambot at kayang-kaya nyo pong ihugis ang metal na ito sa kahit anong gusto nyo. Ngayon ang isip ng babae at ang babae mismo ay malleable. Alright? Pag ang babae ay wala pang karanasan, lalo po sa love life, siya po ay virgin, no boyfriend since birth. Siya po ay isang inosente pa. It's like, para po yung isang garapon na brand new pa. Wala pa mga alikabok, wala pong lamat. Ay, gets po ninyo? Right. Ito po yung wala pa pong nakaka-impluensya ang lalaki sa kanya. Wala pa po siyang na-perform na mga standards, ideals, right? O mga desirable trait. Kasi nga po siya po ay bagong sibol pa lang. Alright? Siya po ay isang kagaya ng isang garapon na wala pang alikabok, wala pang gasgas, wala pang lamat. Ayun po, pag siya po ay na-divergenize na, nagkaroon na po siya ng unang relationship. At kadalasan yung unang lalaki na yun ang naka-divergenize sa kanya, well, milestone po yun. Minsan po, yun po yung tipo ng lalaki na hindi makakalimutan ng babae dahil siya po ang nagbigay ng karanasan na yun, right, sa babae. At yung lalaki na yun na naka-divergenize sa kanya, pinag-alaya niya ng buong tiwala. Siya ang nakapag-convince sa babae na yun na ibigay ang kanyang virginity dun sa lalaki. Alright? Ngayon po, dito na po yung nagkakaroon ng milestone kasi nga po since pumasok na siya sa pagkamulat at tapos na yung kanyang panahon ng innocence, meron na siyang karanasan, nagkaroon na rin siya ng boyfriend. Alright, eto na po. Meron na pong baseline na tinatawag. Right? Lalo pa ang mga lalaking to na first boyfriend niya is matangkad, ideal, gwapo, leader type, alpha, may status. Ito yung mahirap dito. O kung hindi man, kung average lang yung lalaki nito, ganun pa rin yung. Kasi nga po, she lost her virginity to a man whom she entrusted it. Right? She lost her virginity. And that is a great frustration, especially at the side of women. Right? Because she entrusted all of her body and soul to this guy, then hindi nag-success. Hindi lang po tawag nito loss of virginity at baseline ng standards. Pati po trust issue magkakaroon na rin po yan. So kumbaga sa garapon may lamat na, nagkaroon na ng lamat, gasgas. Diyan na po nagkakaroon ng damage ang babae. Ngayon, sa aspeto po ng lalaki, sinasabi po natin yan, sa perspective ng lalaki, sa side ng lalaki, damage na yun para sa babae.
Pero sa side ng babae, sa pangangatwiran nila, siyempre, ididepensa nila yung sarili nila, bias eh. Kasi ayaw nila na masawata. Ayaw nila na masabihan silang damage. Pero what they failed to understand at hindi nila naiunawaan yung side natin, paano natin sila na view as babae. Alright, going back. Ngayon, pag nasundan na naman yun, at nagkaroon uli siyang second boyfriend, may nangyari uli, alright, yung boyfriend na to, maalam na sa kama, ma-skilled pagdating sa sex. Tapos nag-break uli sila. Hanggang sa syempre, naranasan na ng babae ang pakikipagtalik, yung kahalayan, kalibugan, pleasure. Syempre, hahanap-hanapin niya na yun. Hahanap-hanapin niya na yung intimacy na yun. So, nagkakaroon siya ng hilig sa ganun na hindi nyo namamalayan. Doon namamalyabol yung kanyang sarili, yung kanyang isip. Alright? From innocent girl na no boyfriend since birth and virgin into sex lover na. Kasi nga, the more po na may dumadating na bagong boyfriend na may nangyari sa kanila and then break, may dumating na naman uli na bagong lalaki naka-encounter, may nangyari sa kanila, break, ay hindi po ito maganda. Damage na to. It's like para po yung kotse, alright, parang sasakyan yan na binenta ng original owner, tapos ang nakabili ginamit na naman, dinagdagan ng maraming mileage, tapos nagsawa, ibinenta na naman yung kotse, nandun na sa pangatlong bumili. Alright, pabago-bago na may-ari. Right? Kakaroon ng wear and tear yan. Ngayon, pag sa babae naman po, hindi kasi ito nauunawaan ng babae. Kasi po, ang tinitignan lang nila yung perspective nila. Tinuturuan sila ng society na huwag ka mag-alala, okay lang yan, kaming bahala kasi bibirainwashin namin ang mga lalaki na tanggapin kayo kahit ano pa ang nakaraan ninyo. Hindi nyo na po problemahin yan, mga kababaihan. Brainwashin natin ang mga lalaki para tanggapin kayo ng tanggapin. Ay sorry ka, hindi ganyan. Right? Kasi unti-unti nang naliliwanagan ang mga lalaki, dala ng red pill. Now, going back po, it doesn't work that way. Paano mo malalaman kung mataas na ang body count ng babae? Ito lang ang titignan ninyo. Kapag siya po ay, kunyari, naging kayo, o hindi man naging kayo, may sexual encounter na nangyari sa inyo, is that ma-skilled na po siya. Alam niya na yung ginagawa niya at advanced na yung kanyang skills pagdating sa sex and love making. Marami na siya mga position na alam. Hindi na siya nandidiri na, gumawa ng mga blowjob. I'm sorry for the term, pero this is for education purposes. Marami na siya mga alam na position. Madali siyang maboring, mataas yung standard niya. Hindi na siya nandidiri. That means, sanay na siya. Alright? Hindi yan karakteristik ng fresh na babae pa, na virgin pa. So pag marami na siyang alam at madali ka na niyang ikumpara dun sa mga past na mga gumalaw sa kanya, nakasex niya, iba pa yung mga boyfriend niya, madali siyang maboring, alright, sa skills mo, ay magtaka ka na. That means gamit na yung babae na yan. Right? Hindi yan gagaling ng ganyan, hindi yan magiging skilled ng ganyan sa kama kung hindi yan nagdaan sa training sa mga iba-iba niyang mga ex na gumalaw sa kanya. That means may kataasan na ang body count niyan o talaga nga mataas na yung body count niyan. Yun yung isa sa mga titignan po ninyo. Alright? Pag madali siyang maboring o mas marami pa siyang alam na position kaysa sa'yo at mas, hindi pa siya nandidiri kaysa sa'yo at parang siya pa yung nag-guide para sa'yo at nabuboring siya kapag kulang ka ng skill, that means sanay na yan sa mga hardcore sex. Marami ng body count yan. Possible. Alright? So ito lang po. Sana po ay naunawaan po ninyo na hindi lahat ay girlfriend and wife material. Lagi nyo, kung active red pillar kayo, targetin nyo palagi yung fresh at karapat-dapat na babae. Innocent pa, hindi yung gamit na. Maraming po salamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Duet PH TikTok Podcast. Pukay mo kulay bopis.